Kung magsasaka ka naman ay normal naman yung pagod sa atin eh. So ayun mga kasaka, no, nagbabad na po ako ng aking binhi para sa direct seeding mga kasaka. So dito ko siya binabad sa sa drum na malaki kasi mas maganda tong nakababad ng ganito kasi yung mga walang laman ay naglulutangan kagaya niya mga kasaka, no. Yung iba na natanggal ko na dyan, nilagay ko dito at mga kinain na ng mga manok yung iba. Sa pagbabad naman ito mga kasakay, ibababad natin to ng 24 hours. Sa pagpapasibol naman ito mga kasakay, 24 hours din siya. Ito na nga pala yung update ng ating lupa, no. Pagkatapos nating isprehan ng bioenzyme, natapos ko na pala to sa pag finishing kahapon sa pag tractor ng Madbot tractor. Hindi ko nga lang na video kaya kalimutan kong dalhin yung cellphone ko. Ang mapapansin ko sa lupa mga kasakay, mas lumambot siya. Dito yung lupa, mas lumambot siya na nasprehan natin ng bioenzyme. Mas lumambot na parang dumulas o nagiging smooth siya. So napansin ko kaagad ito kahit nung hindi pa man ako nag finishing mag tractor dito sa lupa. Napansin ko kaagad na lumambot yung lupa at parang yun nga, dumudulas siya, dumudulas. Ngayon magpapatag na ako, final na patag to. Pagkatapos ay magkakanal na ako para sa mga susunod na araw mga kasakay, magsasaboy na ako ng aking binhi. Ayun po mga kasaka, ayun po ay magsasabog na tayo ng ating binhi, no. Ito na po yung ating binhi. Hindi ko lang na video sa pag ahon sa tubig kasi medyo na busy tayo dito kasi ako lang mag-isa yung nag prepare nitong aking lupa mga kasaka. So ito po yung niya mga kasaka, hindi pa talaga siya tuluyang lumalabas. Itong nakikita nyo, may mga mayroong kulay puti sa dulo, hindi pa siya, yan yung palabas na possible na ating binhi. Hirap tayong i-drain yung tubig sa banda dun. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi hindi talaga to patag eh. Hindi ko alam kasi yung banda ron 4 na beses na yung yung harvester na baon doon, kaya palalim siya ng palalim. Hirap akong patagin, hirap akong abunuhan ng lupa. Ito po yung 1 hectare kasama nung sa mama ko dito. Ito yung natapos ko na sa pagsabog to. Ito tsaka doon sa likod. Ako lang po mag-isa yung nag-prepare ng lupa nito. Mula pagbasag hanggang sa pagkanal, pagpatag at pagkanal. So ito lang naman yung mahirap mga kasaka. Kaya nakakatulong din talaga sa akin yung hand tractor floater kasi hindi na ako
nagtutulak ng kuliglig, medyo nababawasan yung pagod natin. At saka at the same time hindi na tayo gumamit ng kalabaw, kasi yun na rin yung ginamit natin sa pagpatag. Kahit siguro kalabaw doon hindi nababalaho talaga, halos umabot sa bewang yung ano doon yung lalim ng putik doon, kaya ang bilis niyang mapunduhan ng tubig. So ang gagawin ko siguro magbibinhi na lang ako ng para doon, para pag tumaas na yung aking binhing palay ay saka ko siya itatanim, para nakaahon na yung kanyang dahon at hindi na siya basta-basta malulunod siguro. So tapusin ko lang ito mga kasaka. So tapos na po akong magsabog ng aking binhi mga kasaka, no? Tapos na po akong mag direct seeding. So ito yung patunay na kayang magtanim ng isang tao lamang sa isang hektarya mga kasaka. Direct seeding nga lang. At ito naman yung sinasabi ko, ano kayang gagawin ko dito. Gagawin ko lang siguro itong fish pan. Napakalalim kasi nito mga kasaka. 4 na beses na nung baon yung harvester dito. Palalim ng palalim. Kung makakaya to sa susunod ay baka paakutan ko ng lupa. Kalabaw na lang siguro. Galing doon hahakutin yung lupa papunta dito para magkalaman naman ito, hindi to nawawalan ng tubig ang dami pang isda mga kasaka. Nung nakaraan ay tinagaan ko to ng balde, nililimas ko ng balde hanggang maubos yung tubig. Ang problema nga ay pagka umulan ang bilis niya naman yung magkatubig. Natutuyo to pag binalde ko, natutuyo to. Maraming isdang nakuha ko dito So ito na po yung mga kasaka, direct seeding. Ito pong sa akin ay 3/4, yung sa mama ko na may 1/4, bali 1 hektarya lahat. Ako lang po mag-isa yung nagtrabaho dito. Ito lang yung medyo nakakapagod, itong pagkakanal. Pero kung magbayad ka naman ng tao ay nakakalis ka naman kaysa lipat tanim talaga mga kasaka, kasi ang dami mong babayaran. Babayad ka sa sa pagbubunot, babayad ka sa pagtatanim. Dito sa amin sa Agusan del Norte ay 8,000 na yung per hectare ng mga magtatanim. Napakamahal. So ayan lamang po mga kasaka, ito po yung ating binhi. Lipat tayo sa kabila mga kasaka. So ayun, lumipat tayo mga kasaka, kasi medyo against the light tayo doon. So ito na yung
direct seeding mga kasaka. Bali yung 80 kilos ko na binabad, may sobra pa siya mga kasaka. Ito siya, 80 kilos to kasi apat na ganito yung sa ano, sa DA, tag 20 kilos to apat na ganito yung binabad ko. Yung iba nito mga kasaka ay gagawin ko ring binhi gaya nito, dinikit ko para paghaba niyan ay ililipatan ko naman sa mga portion na ano, magiging blanco. Ang laki ng natitipid natin dito mga kasaka, no, kasi hindi na tayo magbabayad ng tagabunot at saka magtanim. Kung gusto naman ay magbayad kayo ng magkanal, pero at least 2 to 3 person lang yung babayaran mo. Ako nga kaya kong mag-isa kaya kong mag-isa. Medyo nakakapagod nga lang pero kaya naman talaga. Kung magsasaka ka naman ay normal naman yung pagod sa atin So yun siya mga kasaka. Lumabas po ako kanina 7:30 mga kasaka. Natapos po ako dito ay ano, ang oras ngayon ay 3:30. Ako lang po mag-isa mga kasaka yung nagsabog tanim dito. Ako lang po mag-isa. Hinakot ko pa yung palay, yung sako papunta doon dito, saka sinabog ko para pag naubusan ako ng binhi, pagdating ko dun sa dulo ay may makukuhanan ako. Ito ang patunay na kaya ng isang tao lamang ang isang hektaryang palayan. Kayang tamnan ng isang tao mga kasaka kapag direct seeding tayo, pero kung lipat tanim ay medyo malabo. Kung isang tao yung isang tao lang yung gagawa. So ito lang po muna ngayon mga kasaka, no? So maraming salamat po. Ito po muli ang inyong ka-Farmer Burns. Thank you for watching.